Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Ngayon ay araw ng Sabado, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng ating inang si Maria. At sa ating ding pagdiriwang ngayon ng banal na misa, kasama natin ang imahen ng mahal na Birhen ng Loreto. Kung alam natin ang kasaysayan ng mahal na Birhen ng Loreto, magandang iugnay ito sa kapistahang ating ipinagdiriwang ngayon. Sapagkat sa imahen ng mahal na Birhen ng Loreto, makikita natin na siya ay nakatungtong sa isang hindi ordinaryong pedestal. Ang kanyang tungtungan ay bahagi ng kanyang kabuang imahen. Hindi maaaring maging Birhen ng Loreto kapag wala yung kanyang tungtungan. Kaya nga nung inihiram natin sa National Shrine of Our Lady of Loreto, itong imahen ng Birhen, sinasabi namin para mas madaling maisakay, iwan na lang yung tungtungan. At ang sabi doon sa Basilika, hindi po pwedeng ihiwalay ang tungtungan ng mahal na Birhen ng Loreto sa kanya, sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na mahal na Birhen ng Loreto kapag hindi kasama ang kanyang tungtungan. At tatanungin natin, ano ba itong kanyang tungtungan na yan? Bakit hindi pwedeng matawag na Birhen ng Loreto kapag wala yung tungtungan? Sapagkat kung alam natin ang kwento ng mahal na Birhen ng Loreto, ito ay isa sa sinasabing pinakamagandang imahen ng mahal na Birhen na kung saan kasama sa kanyang kwento ay isang sinasabing himala o tradisyon na napakahirap paniwalaan pero sinasabi nangyari at totoo. Ang kanyang tungtungan ay ang naging kanyang tahanan sa Nazaret. Nung nagkakaroon ng problema sa Nazaret at nasa panganib ang bayan ng Nazaret, sinasabing kinuha ng mga anghel ang tahanan ng mahal na Birhen sa Nazaret at pinuhat, inilipat sa Loreto. Kwento, maaaring totoo, maaaring hindi, pero merong documentary evidence sa Roma na nagsasabi ang tahanan man ay inilipat at pinuhat ng mga anghel o inilipat ng mga tao. Ang mahalaga, ang tahanang nandoroon ngayon sa Loreto, sa Italia, ay ang tahanan ng ating inang si Maria. Doon siya halos lumaki at doon siya nakasama ng kanyang mga magulang na sina Santa Ana at San Joaquin. Kaya salamat sa Diyos sa biyaya na makapiling natin ang mahal na Birhen ng Loreto dito sa ating dambana simula kahapon hanggang sa isang linggo sa Sabado, kung saan makakasama natin siya sa ating first Saturday procession. At kung babalikan natin ang mag-asawang San Joaquin at Santa Ana, sa kanilang buhay, talagang makikita natin kung papaanong sila ay naging malapit sa Diyos, madasalin, relihiyoso. Inuuna ang Diyos higit sa lahat. Pero isang bagay ang hindi nangyari at ibinigay agad ng Diyos sa kanila. At ito ay ang pagkakaroon ng anak. Tumanda na si Ana, pero hindi siya binibiyayaan ng anak. Pero alam ng Diyos
ang kanyang ginagawa. At sa katandaan ni Santa Ana, ayon sa plano ng Diyos, siya ay naglihi at nagsilang ng sanggol na babae, ang mahal na Birheng Maria. Inihahanda ng Diyos ang mag-asawang San Joaquin at Santa Ana para sa kanila isisilang ang sanggol na siya namang magdadala sa kanyang sinapupunan sa anak ng Diyos. Kaya kung babalikan natin ang kwento, ang kasaysayan, noon pa man, magpahanggang ngayon, at sa mga darating pang panahon, naririyan palagi ang presensya ng Diyos. Meron siyang plano sa tao, meron siyang magandang planong gawin sa sangkatauhan. Noon pa man, inilahad na niya ang kanyang plano na sa takdang panahon siya'y magpapadala ng Mesiyas, magiging tagapagligtas ng lahat. At sa pagtupad sa planong ito ng Diyos, kinakailangan mayroong mga tao na magiging instrumento upang matupad ang magandang plano na ito ng Diyos. At bahagi doon sina San Joaquin at Santa Ana, ang ating mahal na inang si Maria at ang kanyang esposo na si San Jose. Salamat sa Diyos sa kanyang plano para sa atin. Siya'y tunay na buhay, nakikiisa, sumasama, at tunay na nakikialam sa ating buhay. At ang pakikialam na ito ng Diyos sa ating buhay ay para na rin sa ating ikabubuti. Naririto kasama natin ang Diyos. Yan ang panghawakan natin, yan ang paniwalaan natin. Naranasan ni San Joaquin at Santa Ana, naranasan ng ating inang si Maria at ni San Jose. At mararanasan mo rin kung patuloy kang mananalig at magtitiwala sa Diyos.